with His spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the thing that told you, and His spirit like a dove will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and give your life. Jesus, oh Jesus, come and give your life. Come, let us sing the
for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let's come before God with thanksgiving, music and song. The Lord is the great God, the great ruler above all else. In God's hand are the foundations of the earth, and the mountain peaks are God's possession. The sea is the Lord's, for God made it all, forming from it the dry land. Come, family of God, to bow down in worship, kneeling in reverence for our Maker. The loving Creator God is our God, and we are the people of His pasture, the flock under God's care. Let us all stand for the opening hymn. Rejoice, give thanks and praise. Give thanks and the praise of good your King. Rejoice, 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 Let us pray. Ever-loving God, we come to you with gratitude to thank you for the gifts of another day, to gather in your house, to praise and to honor your presence, so that we may truly worship you in spirit and in truth. Inspire us to concentrate fully on you. Dear Father, as we pray, touch us with your Holy Spirit so that we may rise from this hour renewed in love, strengthened in hope, and illumined in faith. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Being fully human, Jesus was tempted as we are. Being fully divine, Jesus knew the way out of the wilderness through which we still wander. Trusting that Christ will lead us, we repent of our waywardness, confess our sins, and turn back to the path of God's mercy. In prayer of confession, all search us, O God, and know our heart.
Try us and know our thoughts. See where there is darkness and sin, and lead me in the way that leads to real abundant life. Holy and merciful God, we confess to you one another and to the whole communion of saints in heaven and on earth that we have sinned against you. We have sinned in thoughts, word, and deed, by what we have done and by what we have left undone. We have not loved you with our whole heart, mind, body, and soul. We have not loved you as neighbors as ourselves. We have broken your heart and your law by pursuing our own selfish desires. We have not listened to your call, and we have grieved your Holy Spirit. Accept our prayers of repentance, O God. Know that we are sorry for choosing a path that ultimately hurts your hearts and kills ours. Free us for joyful obedience and renew us with the presence of your Spirit. Now, let us privately repent of the things we know are blocking us from His presence. Let us take a moment to silently our confession, a reflection to our God. We praise you, O God, for redeeming the world through our Savior Jesus Christ. Grant us grace to follow our Lord in the way of the cross, so that we may join to His death and resurrection. We enter into life with you through the same Jesus Christ, who lives and resides with you, and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. From shades of night to blessed light, the praise is ready on me. Manindog ang tanan para sa paghimamatay. Saan man to? Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can sing you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can sing you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can sing you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can sing you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord.
Madyaw hinaat ka natong tanan. Good morning, magandang umaga. Malipayon ta. Kayo'y masaya ngayon kasi araw ng linggo at maaliwalas ang ating panahon. Nagtatagalog ako kasi mayroon tayong bisita. Si Reverend Elias Ilyar kasama yung asawa niya si Narita Ilyar, ating palakpakan. At saka muling nakakasama natin si Myrna Tawidi, mama ni halimot naman ako sa apelyido niya nga ni Andrea. Sa palakpakan. Atong gi-welcome ang matag usa, ang uban di man nato dumduman tanan, pero malipayon ta nga kining atong simbahan sa UCCP Butuan City Evangelical Church sama sa inyong mga kasimbahanan sa mga dapit nga inyong gigikanan. Hinaot atong mabatunan ang kalinaw, kalipay, paglaom o kadagaya sa pakigdait. Atong welcome ang atong mga igsoon nga kuyog kanato sa pagsimba pinaagi sa Facebook Live o sa YouTube live stream. Ato silang kaway-kawayan sa atong mga kamot. Nining atong pagsimba karon, atong tan-awon ang atong church bulletin, atong kaptan aron mabantayan po nato ang mga activities. Karong adlaw i-present ang atong mga nominees para sa atong local congregational election. Unya karong adlaw pod human sa atong pamahaw adunay congregational meeting. Karong pitsa 5 ang mo pahibalo ani ang atong igsoon Brother Jemuel Diskaya may tungod sa Newman activities. Atong gipahibalo nga matag Sabado ang atong Bible study atong gihimo dinhi sa UCM uban sa atong mga CWA alas 6:30 sa buntag. Og ang atong CWA matag ikatulo nga Sabado sa bulan. Ang ilang meeting alas 2 hapon dito sa Reverend Teopilo Pacot Hall. Ang atong mga Bible study areas dinhi sa atong church sanctuary. Sabado, ang atong youth adto sa ila Reverend Noel Villalbas Residence. Adun natay Bible study dito pod sa Barangay Bingkilan alas 2 matag Sabado, ug sa Barangay Obrero matag Bernis alas 2 gihapon sa hapon. So nining hugna atong tawgon si Brother Jemuel alang sa dugang pahibalo sa atong activity sa atong mga kaigsunan nga mobiyahe na karong Bernice para sa graduation sa Newman. Man si Jemuel. Diyan ako po. Diyan yung taong ko. Kaya diyan ka. May buntag sa tanan. Atong gikalipay nga ipahibalo nga karong April 5 sunod Sabado mao na ang graduation sa atong mga graduating students sa Newman Bible Training atong gihimo sugod pa atong March karon nga tuig 2025. Og at last nahuman na gyud sila atong miaging semana ang sa adlaw nga klase nga mga estudyante human og una kay adlaw 8 hours man sila kada semana, while ang sa gabi nga mga estudyante nahuman lang gyud atong og miaging semana pinaagi sa atong gihimo nga marathon training nga diin ang mga nagtudlo dito ra sa Davao dito sa Samal og atong gigamit ang Zoom
Kani tungod kay kulang taog mga magtutudlo or mga maestro maestra sa Newman Bible Academy, mao na nga nag-online mi. Dira ra mi sa butuan og ang tudlo dito sa sa Zoom. So kaloy sa Ginoo, pasalamat ha. Kinhuman ra gyud pinaagi sa 7 ka mga semana nga nagsunod-sunod. Unya dako ang atong pasalamat pod sa Ginoo tungod kay gisustener ang atong mga estudyante labi na nga mga trabahante sa adlawan mao ngani nga gabi sila ang klase. So tagtulo ka oras kada gabi. Salamat ta gisustain gyud sila bisan pagkapoy ka sa trabaho, moabot gyud sa klase alas 5:30 hangtod sa alas 9. Ug bisan pa sa siging adlaw pila? What? What? Kanya, bisan daghan nga mga adlaw nagsigi og uwan kada hapon yun, mugikan ko sa balay alas 3, alas 2. Wala pa yung uwan, pag-abot diri mo bundak hangtod pagkagabi, hangtod paghuli. Pero bisan pa ana, wala gyud na pugna ng atong mga estudyante sa gabi nga nakahuman gyud sila. So salamat kay sa Ginoo atong pakpakan ng Ginoo. Kunya daghan sab kayo ang pasalamat nato no sa atong simbahan, sa kitang tanan ng mga miyembro sa suporta nga inyong gihatag ngadto sa atong mga estudyante o sa atong training. Kung atong madumduman ang Newman Bible Academy or Newman Bible Training, wala kay buhaton. Pareha sa Davao Crossroads, ang ilang gibuhat, naggrupo ni sila ang ilang mga Newman students, sa gawas o gauban Bible study groups mismo sa simbahan. Kaya atong dumduman lagi nga giingon sa Biblia, kung kinsa tong gihatagan og daghan, labi na sa ato daghan taghibalo. So accountable ta sa daghan. So muna nga kinahanglan atong gamiton ang atong mga natun-an sa pagpalambo tabang sa atong simbahan. Ilabi na kay atong giingon nga medyo idara na atong pastors, kinahanglan og suporta. So
So karong pitsa 5 mga tumi sa Davao, magikan mi din mga kaadlaw na alas 5, maabot dito siguro mga adlaw na alas 2. Ug ang graduation magsugod og alas 3 registration o alas 5 ngadto sa alas 7 sa gabi. Pagka Domingo sa buntag, ang atong grupo nga Butuan graduates bisita sa Samal, makikita dito kang Dr. Willis ug kang Newman i-host sa mga Newman sa atong pamahaw ug dito mi maghimo sa pagsimba uban kang Pastor Noel kay first Sunday man na. So kami mismo ang mga estudyante maghimo sa liturgy or pagsimba. Si Pastor Noel ang mag-officiate sa communion o ang speaker, ang graduation speaker nga si Pastor Matthew Ritchie gikan sa US nga may speaker po sa graduation. Kanya sa pangutanan niya Cecilia ganina, pilay ng graduate. Ang atong graduates niabot ngadto tanan sa 36 graduates. Unya unom ini gikan sa Surigao, dunay 4 gikan sa Buena Vista, dunay isa gikan sa Los Angeles nga UCP. So na pay sa iyaw, so sa Butuan niabot na tanan og 28. So kana kadaghan nga atong mga graduates nakahuman, yung gi-expect nato nga makatabang pagpalambo sa atong simbahan. Daghan sa mga akong pasalamat sa ako nag-ingon ka natong itanan nga ni suporta o sa atong mga opisyales sa council sa Butuan Evangelical UCCP Butuan Evangelical Church. Og salamat sa ngadto sa atong asaman si Ate Libet. Atong chairperson si Ate Lilibet Igpalina nga sugod pagyud sa sinugdana ang tug nahumanta, wala siya nagpasagad or wala niya pasagdi pag-atabang pag-atiman sa mga buluhaton sa trainings. Salamat sa Ginoo ako personally tungod kay katong last nga 7 ka trainings online man i-sustain ko niya kay ako ray isa, ako tanan technical, ako tanan sa kanta, ako tanan prepare sa mga materials ug mauban pa. So, doon ay mga challenges, usay magkarat-karat ang kuan dili magdungog, pero sa gihapon nahuman ang atong training. Kanya doon na sab ko i-share atong Martes ako naman i-share pasilo ang video taas-taas akong sulti. Doon na i-share na atong Martes sa prayer meeting nga naulahi man ko so niapas ra ko direction gikan ko diya sa pagnaog na ko sa kay jeep. Naglakaw ko diya sa kalsada, diya sa ubos. Kung paminaw, nagsigikan ta diri, daghan man kaayo nanganta. Nya, dunay mga lalaki, nga dagkog tingog, nagblending pag yun. Pag abot diri, nakakuan ko nga, ang katong posible nagblending, si bro ay, kasi may lalaki niya, pila raman to kabok mga lalaki. Natinga ako nga, pagdungog na ko dito, bro mag-choir, nga daghan kaayo. So nakahunaon ako nga posible, kaya mga angels nag-rejoice uban nato. Matog daghan dagko kay tiyog kay. Wa ako mag-expect nga inato ka kakusog akong madunggan kay diha ako naglakaw. Ngito ka kusog. Iko daghan kayo day nanimba. Pag abot na ko diri nanimba murag puto bra diha. Tapi na ko ginani kadaghan. So maning ko nga salamat sa Ginoo kay mismo ang mga angels ang multitude sa kalangitan nag-rejoice uban nato tungod sa atong kalampusan sa atong mga bulaton. Mismo kani kita mismo sa pagsugod panining evangelical gamay pa og karon ni daghan. So nalipay kayo ang kalangitan, nag-rejoice ang angels uban nato. Sa atong pakpakan na atong Ginoo, daghang salamat. Mayong buntag sa ang ato ang numilik na humana sa among mga trabaho alang sa pagpahiluna sa opisyal nga nominee or candidates para sa atong pahigayon nga election of church councils, officers and different boards. Atong gihangyo aron sa atong pagpresentar sa atong mga kandidato nga motindog diri sa atubangan sa ato ang pagtawag sa ilaha sa designated nila na mga posisyon nga gi-nominate sila. Una, para sa ato ang chairperson, Mrs. Lilibet Igpalina for chairperson. Para sa pagka-vice chairperson, Engineer Samuel C. Munoy.
Para sa pagka-sekretary, Maripe Baladad. Para pagka-treasurer, Do Fredecimero. Para sa pagka-financial secretary, Winard D. Luzon. Para sa pagka-auditor, Joel Y. Fernandez. O para usab sa ato ang Board of Deacons, Maripe Sidinio, Ada June Humiliada, Daniel B. Rivero, Lisel Lisa P. Mero, Eugene D. Fernandez, o alang usab sa ato ang Board of Christian Educator, mamalihog tagtindog Mrs. Nelly Evelyn Batitang, Naomi Raganas, Jean Mungado, Georgine E. Umboy, Hinerosa M. Estrada, Elmerson Eliar, o para usab sa ato ang Board of Elder, Chito H. Raganas, Engineer Leo Umboy, Mrs. Angelita D. Aldasira, Ernesto Batitang, Corazon Ploya Villegas. Mao ni sila ang atoang opisyal na kandidato alang sa atong ipahigayon nga election of church councils and officers and different boards para sa tuig 2025-2026. Ang atoang eleksyon atong ipahigayon Abril 13, ikaduhang Domingo sa sunod bulan. Daghang salamat, atong palakpakan ang nidawat sa hagit sa atong katungdanan. Maayong buntag. Alihog taglingkod. Atong andamon ng atong mga kasing-kasing o kuna-una alang sa katilingbanon nga pagampo. Magampo ta. Ubani kami o among Dios nining panahon sa among pamalandong sa pagpadayon sa pagsaulog ni ining Kwaresma. Din amo usab susihon o tinguhaon ang kabaguhan sa among mga kinabuhi nga usa sa mga hinungdan mao ang pagsubay namo sa Kristohanong kalendaryo sa panahon aron usab kami maglig-on sa tinguha sa pagsubay sa imong kabubuton. Ipahaom ang among mga kasing-kasing aron dili kami hikalimot o among disiplinahon ang among mga tawhanon nga mga kaibog sa mga butang nga moduot kanamo sa kadautan o makapalayo namo nganha kanimo. Dasiga kami nga ikaw lamang ang among ilhong bahandi ning kalibutan ug tabangi kami nga mahisama kami sa among Ginoo ug manluluwas Ginoong Hesukristo ang imong bugtong anak diin didto sa kamingawan nagpalig-on sa iyang disiplina ug ang imong pulong maoy kalanon nga maoy hinagiban batok sa tanang matang sa mga tentasyon. Padayon kami Ginoo ning among pagsaulog nga nagduyog sa tanang saulog sa ilang adlaw natawhan. Ining pipila ka mga igsoon si Benedict Joseph Reyes, si Elkin Cyrus Jaime, Ricardo Percival Gordo, og aduna patingali uban nga wala namo mataligam-i may among kalipay nga silang tanan imong nahinumduman og imong kahatagan sa maayong panglawas malipayon nga relasyon diya sa ilang panimalay ngadto sa ilang mga higala og himsog nga panglawas na ilang saulugon ang kadagaya sa kinabuhi. Padayon ang among mga pag-ampo Ginoo nga ikaw mag-aabli sa among igdulungog aron among mabati ang imong tingog taliwala sa daghang kaguliyang sa kalibutan
din bisan sa mga haylo ug mga hulga sa kinabuhi, dili kami madaog kay ikaw amo mang kauban. Ingon nga among magbalantay, ilikay kami sa mga kadaot ug dili makabaton ug balatian, mga suliran sa relasyon ug hinaot nga kanunay kami nimong tultulan sa maayong oportunidad sa among kabuhian ug kaugmaran. Dalaygon ikaw o among Dios nga nagahatag sa tubag sa among mga panginahanglan sa matag adlaw, bisan pa sa pagdungog nimo sa mga pag-ampo, mga pagbiyahe nga maayo ang nahimong resulta, nakapamauli nga malampuson, malipayon o nakabaton sa matahom, makahuluganon nga mga kasinatian, kadtong nagapatambal, nakabaton sa kaayuhan sa ilang mga balatian, o padayon ang among pag-ampo nga ang mga kasimbahanan magapadayon sa mga aktibidades ning panahon sa Kwaresma, o ang among mga kabatanunan, ang among Christian young adults, bisan ang mga children, CYF, UCM o CWA, magapadayon Ginoo sa kahimsog diha sa mga gimbuhaton sa iglesia. Ang among mga igsuon nga regular diha sa ilang relasyon, magapadayon sa kasaulugan sa naglain-lain nga mga komperensya, ikaw magahatag Ginoo sa pagpahigmata sa mga hisgutanan ug mga panghitabo sa simbahan, aron magapadayon kami nga lig-on sa among mga baruganan diha sa among panaghiusa. Lakip sa among mga pag-ampo o balaan nga Dios among maigsuon nga adunay mga balatian. Ang uban atoa sa mga tambalanan, ang uban anaa sa ilang mga panimalay, ang uban ania duyog sa among hiniusa nga pagsimba, apan ang uban kanamo Ginoo wala masayod kung aduna ba kami mga balatian, busa padayon ang among mga pag-ampo. Awalang kang John Mungado, kang Leslie Reyes, iyang apo nga si Alonso, si Rod Calo, si Evangeline Rances, Steve Paronda, Urbano Lagrama, Lucita Cansancio, Rachel Jen Bertoldo, Sulpicio Leonero, Clarita Leonero, Rosemary Ilyar, ug uban pa namong mga igsoon nga anaa sa mga susama nga kahimtang, apan wala lamang namo mahibaluin. Apan masaligon kami Ginoo nga ang imong gugma ug grasya nagadumala kanila. Dasiga kami pag-atiman alang sa pagbantay sa kabuhatan sa among palibot, sa mga kakahuyan ug watershed, aron ang among mga kabataan ugma damlag magapadayon sa pagpahimulos sa mga butang nga imong gihatag kanamong tanan. Among lakip sa pag-ampo niining nagasugod na ang pangampanya sa local election, hatagi sa kalig-on sa panglawas o kadasig ang ilang mga paningkamot aron magmadaugod ang tanang takos sa ilang mga tinguha. Sangkapi kami kanunay sa pamaagi aron magamit diha sa mga bulhaton sa pag-alagad sa katawhan. Dalaygon ka o among Dios, daghan kami og mga pag-ampo, ilabi na hatagi kami sa kaalam, hatagi kami sa kalipay sa pagpaminaw sa imong pulong. Lakip na ang tanang mga kasimbahanan nagasimba sa imong ngalan. Naot nga ang imong kabubuton muhaong sa among mga pag-ampo. Sa ngalan ni Kristo Jesus among ginugman luluwas. Amen.
answers prayer. God answers prayer. So give your hearts to Our scriptures reading for this morning comes from Isaiah 7:10-14, Hebrews 10:4-10, and Luke 1:26-38. Jesus as sacrifice. Again the Lord spoke to Ahaz, saying, Ask a sign of the Lord your God. Let it be deep as Sheol or high as heaven. But Ahaz said, I will not ask, and I will not put the Lord to the test. Then Isaiah said, Hear then, O house of David, is it too little for you to weary mortals, that you weary my God also? Therefore the Lord himself will give you a sign. Look, the young woman is with child, and shall bear a son, and shall name him Emmanuel. In Hebrews 10:4-10, for it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Consequently, when Christ came into the world, he said, Sacrifices and offerings you have not desired, but a body you have prepared for me. In burnt offerings and sin offerings you have taken no pleasure. Then I said, See, God, I have come to do your will, O God. And it is by God's will that we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. In Luke 1:26-38, in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a town in Galilee called Nazareth, to a virgin engaged to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary, and he came to her and said, Greetings, favored one, the Lord is with you. But she was much perplexed by his words and pondered what sort of greetings this might be. The angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And now you will conceive in your womb and bear a son, and you will name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give to him the throne of his ancestor David. He will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Mary said to the angel, How can this be, since I am a virgin? The angel said to her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be holy. He will be called Son of God. For nothing will be impossible with God. Then Mary said, Here I am, the servant of the Lord. Let it be with me according to your word. Then the angel departed from her. May the Lord bless the reading of his words to our hearts. Please be seated.
palakpakan nato otro ang Christian Young Adults Fellowship. Kumplito na taron. Naatay CYF, na ICF, na UCM, na ICWA, tanan sila aktibo karon nga sa simbahan sa Butuan Evangelical Church. Palakpakan nato sila og otro. Kining atong fellowship mura ni siya og cycle ba, gikan sa pagkahimugso na atay children, na young people, na young adults, na UCM, na CWA, na ay pareha na mo nga senior citizens na. Sugod na pod sa youth, no? Kinahanglan yun nga dili ning mabugto ang cycle. Dili pwede nga na ay buho ba? Walay kabataan o walay tigulang o walay young adults. Kay dili matudluan, no? Kung naay buho sa atong fellowship, dili mo naay grupo nga dili matabangan, dili mahatagan og importansya. Tanan nga ages sa atong simbahan importante. Og atong gi-celebrate pod karong bulana, March, Women's Month. So atong palakpakan pod ang kababayen-an sa simbahan sa ilang dako nga role, dako nga papel sa pag-atiman sa mga panimalay ug bisan sa atong simbahan ng atong chairperson mismo si Lilibet Igpalina. Usgan kayo nga women's power, no? So dili pasabot nga si Ike walay power, pero ang kababayen-an dinhi kusgan kayo, no? Makita ninyo. So mga igsoon, ang atong mubo nga pamalandong naaman ta karon sa Kwaresma, Lenten season. Ato lang ning balikan ang mga prophecies niini nga Lenten season, no? Kay daghang prophecies naglead paingon sa Lenten season. Ang Lenten season is the time that Jesus Christ completes His mission on earth. Through the cross, He died, and through the resurrection, He returned to the Father. Kana nga cycle, mga igsoon, gitagna na, no? Ang una nga pagtagna bahin sa Messiah dito sa Isaiah 7. Ang propeta nga si Isaiah, 720 years before Christ was born, nagtagna na. Katong giingon nga, for a virgin is of child, and he will bear a son, and his name will be called Emmanuel, God with us. Iyan ang gisulti kang King Ahaz. Si King Ahaz, medyo nag-discourage na kay from King David's reign hangtod sa King Ahaz, nagpakanaog na ang importansya o gahom sa Israel. So na-discourage na siya nga basig later on wala na'y King David kay naamay tag-an na ay prophecy nga ang line of David will continue forever. No? Dili pwede nga maputol ang line of lineage ni King David. O si King Ahaz was in the line of David and he was afraid nga dili na madayon ang King David. So si Isaiah nag-ingon, look, bantay, kay tagaan ka sa Diyos og sign. Ang sign is ang virgin nga babae nga batan-on magsabak, no? Wala mahilabti magsabak og manganak og lalaki og hinganlan nga Emmanuel, no? So mao na siya ang una nga prophecy nga kinahanglan nato dumdumon tungod niini nga Lenten season. Kay si Jesus mao ang manluluwas, ang Messiah, o mao siya ang giingon ni John the Baptist dito sa John 1:29 nga, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world.
the Lamb of God, ang karnero sa Dios nga mukuha, pinaagi sa iyang dugo, mukuha sa mga sala sa tao. Okay, so that's the first part. The second part is Hebrews 10. Hebrews 10. Nag-ingon sa Hebrews 10, for it is impossible, karon, ingon sa writer sa Hebrews 10, it is impossible for the blood of bulls, of sheep, and goats. It is impossible for the blood of goats to save you from your sin. Imposible nga ang dugo sa mananap maoy mo luwas kanimo. Og si Jesus niingon, Ginoo gitagaan mo ko og lawas. You have given me a body. And din his kabas bagulang gibasa ganina ni igsuon nga Lita na I have been given a body by God. And I will do your will, O Lord. Dawaton nako ang gitsugo nimo kanako. No? What is that nga gisugo kang Jesus nga dawaton niya, nga gidawat niya? It is that He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Of the lineage of David, kay both si Mary and Joseph have a lineage in David. Sa Matthew 1, gibutang dito ang lineage ni Joseph, ang amahan ni Jesus, no? Ang earthly nga amahan ni Jesus naa sa Matthew 1, no? Og sa Luke 3, ang lineage na pod ni Mary. Ang amahan ni Mary si Joachim, ang anak ni Joachim si ang anak ni Joachim nga si Levi. Si Levi is a descendant of David, o ang anak ni David o ang anak ni Levi si ito ba tong anak ni Levi? Nathan. O si Nathan anak ni David. So ang line ni Mary is from David pod. So ang gipredict ni Isaiah kang King Ahaz nga madayon ang lineage ni David niya kang Jesus, no? Both sa father ug sa mother niya, og through the Holy Spirit. Sa Luke 1 nag-discuss nga si Angel Gabriel ni adto kang Mary og niingon, you are favored, blessed are you among women. Giingnan si Mary nga ikaw magsabak. Niingon si Mary, ha? Unsaon man ako pagsabak na virgin man ko? Nothing is impossible with God, niingon si Angel Gabriel, o gidawat ni Maria ang kabubuton sa Ginoong Dios. Here I am is your servant, ingon niya, and I will do what your word tells me to do. So si Jesus, gidawat niya ang lawas nga mamatay. Si Mary, gidawat niya ang iyang pagkainahan. Si Joseph, gidawat niya ang pagka-guardian ni Jesus, earthly father ni Jesus. O sila Abraham, sila Jacob, sila Moses, sila David, o mga daghan kayong mga tao ang nagsulti na, si Isaiah nagsulti na, nga plano sa Diyos is to save the humanity, ang tanan nga kabuhatan nga katawhan, oferan niya og salvation. And so Jesus Christ was that Messiah, was the King of Israel who would bring about the forgiveness of sins and reconcile. Magsag-uli ang Diyos o ang katawhan. Mao na ang atong gina-celebrate karon. Dili mahimo ang panaghiusa nato sa Diyos, kundili si Jesus mohatag sa iyang kinabuhi o modapit kanato nga mutuo nga siya anak sa Diyos. Matod didto sa
matod sa scripture, no, if you believe, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. No? Nagingon po sa John 3:16, for God so loved the world, higugma kaayo sa Dios ang kalibutan, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So kini ang gitanyag, gi-offer sa Ginoo para kanato mga igsoon, pinaagi kang Jesus. And the mission of Jesus Christ is to die on the cross. Because He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Ang dugo sa mga sheep o goats dili makaluwas sa tao. In the Jewish law, makaluwas sa tao ng animal sacrifice. Sa Hebrews, sa New Testament, dili makaluwas ang animal sacrifice. It took the Son of God to become the Lamb of God. Ang karnero sa Diyos nga tao, mao ang mamatay alang sa atong kasalanan. So mga igsuon, pamalandungon nato niining Kwaresma, ang dakong gugma sa Diyos, ang giawit sa siya, karon buntag sa ilang anthem, is the love of God, ang pag-ibig ng Panginoon. Kailangan natin ilagay dito para tayo tumanggap kay Jesus. Tagalog naman ko. Ang aron dawaton nato si Jesus nga manluluwas, no? O kung dawaton nato si Jesus nga maoy hari nato og manluluwas, mabag-o kita gikan sa pagpaka makasasala ngadto sa balaan ug sama sa hulagway ni Jesus. Mauna ang paningkamot ni ining evangelical church. Usahay dili na mahisgutan sa atong simbahan og mahugmak ang tibuok simbahan kung dili ta kaila kang Jesus nga namatay alang sa atong sala og alang sa pagtukod og bag-ong katawhan sa Dios. Ang katawhan sa Diyos, mahimo lamang kung ang Espiritu Santo sa Diyos, muuban sa matag magtutuo, ug matag usa ninyo nga musulti sa kamatuoran nga si Jesus ang manluluwas ug muhatag kinabuhing dayon, kamo ang saksi. You are the disciples of Christ. You are the body of Christ, proclaiming the mission of Jesus Christ all over again. Samtang wala pa kabalik si Jesus nga mo proclaim sa iyang kaugalingon nga murag duol-duol na karon, kita ang simbahan ang gitahasan sa pagsangyaw nga si Jesus anak sa Dios namatay ug nabanhaw. Og ang mutuo kang Jesus mamatay apan mabanhaw usab. I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he die, yet shall he live. And he who lives and believes in me shall never die. That is the message of Lent, Kwaresma, mga igsoon. Kalimti lang sa ng mga mall, kalimti lang sa ng lechon, gamit ka ng pagkaon, etc. This is the time for us to remember that Christ died on the cross for us. So I challenge you, what about you mga igsoon? Ang Bible characters, all, Mary, Joseph, Abraham, they all testified that the Messiah, Isaiah, the Messiah was coming in the form of Emmanuel, Jesus, the Savior. They received the will of God. Gidawat nila ang malisod. Si Maria, gidawat niya ang mga anak bisag walay ni hilabot sa iya. Si Jesus nidawat sa lawas nga patyunon sa krus. Kamo, nidawat ba mo kang Jesus? Have you allowed Jesus Christ to be in your heart? It's not enough that we go to church. Yes, it's good that you are here. Thank you for being here.
But you have to be transformed by your knowledge and your faith in Jesus Christ, because there is no salvation without faith in Jesus Christ, the Son of God, who died and He resurrected after 3 days. So I challenge you, my brothers and sisters, this is the Lenten season. Forget your material life. Focus on your spiritual life, which God, Jesus Christ, provides. If you have faith, and of faith in the Word of God, which is the Spirit of God and which is life, you will have eternal life. That is the greatest thing that can happen to your life. Our earthly life is 70 years according to Psalms. Labing dugay, 120, 130, pero ang tagal gyud nato diri sa kalibutan 70 ra ka tuig, more or less. Ako lampas na sa 70. So, mo nang muwali na kog kusog kaayo karon, ayaw langan-langan na. Kay karon ang kalibutan makahimo naggira nga mahurot kitang tanan. Og naanay gira sa Ukraine, sigig atake na sa Russia. Og ang China andam na makigira pud. Girahon ng Amerika og magkagubot nga ni wala na'y kalibutan, mga igsoon. Atomic war will destroy the world. So, this is the warning in Revelations. When wars and rumors of wars, when families quarrel, when the world is split, divided between believers and non-believers, dool na ang pag-abot sa Ginoo. So while it is day, samtang adlaw pa, let us remember that Jesus Christ is the Son of God, who gives meaning to our lives, who gives us the fruits of the Spirit: love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. If you have those fruits of the Spirit, God is with you. When you don't have that, God is not with you. So here is the opportunity to transform our lives through the Holy Spirit. I challenge you to come forward during our closing hymn and repeat our commitment to give our lives to Jesus Christ as a sign of our understanding that the Lenten season is the time that Jesus Christ gave His life. Honor that life that was given by giving your lives to Him for service and for His glory. Amen and amen. In Matthew 6:21, Jesus says, "Where your treasure is, there your heart will be also." Let us offer our lives, tithes, and pledges to the Lord.
natures and all created things. Above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known. Trembles on your the way to land above all powers, above all kings, above all nature and all created things. Above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you're worth. Like a rose trampled on the ground. It's on the floor and thought of me. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise
Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Heavenly Father, we offer you these gifts, and may your name be glorified, Lord, and increase your kingdom here on earth. Through Christ we pray. Amen. Those who would like to dedicate themselves may come forward at the last words of this song. To sing thy praise, streams of mercy never ceasing, focus out of loudest praise. Each day loving, now just louder, so the living is above. Rain from mountain, picked upon it, bottle of the changing love. Up to grace, our greater danger, beyond from strength to me. Let them raise now like a feather, find the wandering heart to thee. Run to one word of thee. Here's my heart, Lord, take and seal it for the courts above. We give thanks to you, dear God, for your great love and grace for all of us. We remember, O Lord, when you went up to that cross and died for our sins. We pray, O Lord, that we will be strong in the faith and that we will continue to proclaim Jesus Christ, Lord and Savior. Here are the people who have dedicated themselves today. We pray that you will be one with them throughout their lives. Give them the power of the Spirit, Lord. Give them the power to proclaim and the gift of the Spirit, that they may proclaim the truth of Jesus Christ, not only through their words, but through their whole lives. And now the Lord, God bless you, Father, Son, and Spirit, the Creator, the Redeemer, and Sustainer, be with you now and forevermore. In this season of Lent, we give thanks to you, O God. We pray in Jesus' name, Amen.